Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ninyo, energy surrounding you this week. And by the way, shout out muna sa ating beloved channel member na si @nel0929. Thank you po for supporting my channel. So first card ninyo is your current energy, which is the King of Cups. What to embrace this week is Emperor, which is really beautiful energy. Sobrang positive. Ano dapat ninyong iwasan? We have the Five of Wands. Accomplishment ninyo this week is Queen of Cups. Ano yung blessings and opportunities ninyo? We have the Ace of Wands. Pumasok din ito sa Virgo reading, no? So, baka same position. So, maaring meron kayong mga dealings with a Virgo this week or baka meron kayong Virgo placements sa inyong chart. So, obstacle, Seven of Swords. And ano yung advice ng spirit sa inyo this week? We have the Nine of Wands. Ayan. So, reminder ko lang din sa inyo, no, Libra. If, kasi collective reading ito, and this is general reading. So, whatever comes up, diba, yun ang i-relay natin. And, if there's no message dito that resonates with you, you can check your rising, no, moon sign, rising and Venus signs, no? Kasi minsan hindi magra-resonate sa sun sign ninyo, pero sa rising and sa Venus signs ninyo or moon sign ninyo, no, doon pala kayo makaka-resonate, no? Kaya you have to check that as well, no? Kung gusto niyo lang naman. So, the bottom of the deck is the world energy, which is really beautiful. Ito yung theme ninyo sa ngayon. So, this is a time sa inyo for success. Now, this is a successful time sa buhay ninyo wherein you are going to be accomplishing or achieving something dito na maaaring matagal na ninyong pinagtatrabahuan, matagal na ninyong pinagsisikapan, 'di ba? Kaya anuhin ninyo ito, no? Napakaganda kasi i-celebrate ninyo ito or you need to celebrate, 'di ba? Kasi yung pagse-celebrate ng mga blessings din natin, that is also one way of thanking God. That is also one way of showing your gratitude, no? Na ino-acknowledge ninyo, kaya ninyo sineselebrate. Kasi ino-acknowledge ninyo din, no? Yung blessing na yan. So, before you start something new, kasi the world is ending and beginning. So, yung ending na to, ito yung mga completion, yung achievements ninyo. And yung beginning, di ba? There are going to be new doors that are going to open up sa'yo, no? Dahil nga meron kayong natapos. So, syempre, meron kayong sisimulan. And before you head towards starting a new chapter in your life, make sure na nagpasalamat na kayo, nagdasal na kayo for gratitude sa universe, at saka enjoy ninyo muna para mas ma-inspire kayo na sa mga susunod pa ninyong gagawin, sa mga susunod pa ninyong mga activities, no, or whatever chapter in your life, no, ang sisimulan ninyo, you will be more motivated and inspired, no. Travel, no, is also imminent dito for some of you, kaya congrats and have fun. So, yung current energy ninyo is the King of Cups. Ayan. So, maybe you are going to embody the energy of King of Cups, no? Which is very friendly, very calm, very emotionally matured, person, si King of Cups, at saka malakas, no, yung inyong receptivity, no. If you're going to embody the energy of King of Cups, your receptivity sa ngayon will be on point, will be heightened, yung psychic and intuitive abilities ninyo will be heightened, no. Kaya this is a good time, diba, to listen to your intuition. This is a good time to tune in, no, sa inyong mga sa mga intuitive nudges ninyo, intuitive messages na pumapasok, okay? Because that is also guidance, diba?
Guidance yan sa inyo ng Divine Universe. Kaya, pakinggan talaga ninyo yan. Ano mga dapat ninyong i-embrace sa ngayon, which is the Emperor energy, which is really, really beautiful. Kasi si Emperor is about stability. No? So maybe you are going to focus on laying a solid foundation in terms of the major areas of life, 'di ba? Yung trabaho, career, negosyo ninyo, business, yung any source of income ninyo, maaring you're going to lay a solid foundation to those areas sa ngayon. At saka pwede rin na meron ditong promotion for some of you, or baka since this is a father figure or father archetype, pwede rin ang iba sa inyo dito maybe is going to enter fatherhood. Baka kayo magiging tatay na, or baka kayo magiging brand new grandpa, diba? Magiging lolo na ang iba sa inyo. So, pwedeng may ganong ganap ang iba, no? But definitely, this is also a time of organization. Hindi lang yung physical living space ninyo, yung i-organize ninyo, but maybe your life itself, no? Talagang aayusin mo na ang lahat dito na mailagay sa tamang kalagyan ang bawat area of life ninyo. So, we have 5 of Wands. Ito yung dapat ninyong iwasan. 5 of Wands is conflict. So, baka kailangan ninyo ngayon na maging tame muna, magpakumbaba, at habaan ninyo ang inyong pasensya, habaan ninyo yung inyong laliman ninyo, I mean, yung inyong understanding, para kalma lang, 'di ba? Para kalmado lang kayo, para hindi kayo dumating sa point na magagalitin kayo, something like that, no? So, kalma lang, chill lang, okay? Para hindi kayo masabak sa away, sa diskusyon, sa mga argument, yung ganon, okay? So, ano yung accomplishment niyo sa ngayon? We have the Queen of Cups, okay? So, maaari na ang iba sa inyo talaga dito could be also dealing with someone na mother archetype din, no? Meron tayong father archetype, meron tayong mother archetype. So, baka you are, you have that influential people sa paligid ninyo, sa katayuan ng inyong nanay at tatay, ng inyong mama at papa. Maybe they are there for you all the time. Diba? Nandiyan sila para suportahan ka, samahan ka. Maaring you have very close family ties, no? At very close siguro kayo sa inyong mga magulang. Kaya lagi silang nandiyan presente sa buhay mo. Diba? Ano man ang inyong sitwasyon, ano man ang inyong kalagayan, nandiyan sila, no? To be with you, no? Dinadamayan ka sa panahon ng kalungkutan. Nandiyan sila to celebrate with you during your successes, diba? So, as in, nandiyan sila lagi para sa'yo, no? So, yun ang napipick up ko dito. And maybe also, tulad ni King of Cups, yung ano nyo talaga dito, yung receptivity, no? Yung psychic abilities ninyo are going to be heightened sa ngayon. Kaya importante, this is another reminder para sa inyo na mapakinggan ninyo kung ano man ang mga gabay sa inyo ng universe through your intuition. Alright? So, yung blessings and opportunities that might come your way, this week is Ace of Wands. Ace of Wands is a new beginning energy, and maaaring related ito sa trabaho, sa career ninyo. Maaaring meron ditong oportunidad, na papasok sa buhay ninyo na siyang magpapa-excite sa'yo, na siyang parang gigising, 'di ba, ng inyong passion, yung excitement, yung gano'n, Kaya gano'n ang mga kaganapan sa inyo rito. Maaari din na magta-travel ang iba sa inyo rito, So, maaaring isa din 'yan na ma-check off siguro ninyo sa bucket list ninyo. So, obstacle ninyo is 7 of Swords. Okay? Mag-iingat kayo sa ngayon. Kailangan ninyo na maging extrang mapagmatsyag kayo, maging extrang mapag-obserba, and maging aware kayo sa bawat galaw na gagawin ninyo. Make sure na laging safe kayo, alis kayo ng bahay, kailangan safe ang bahay ninyo,
yung mga lock ng bintana ninyo, pintuan, mga entrances, no? Kailangan i-keep ano ninyo yan, safe. Kung meron kayong mga alarm system, make sure that they are working, yung mga CCTV ninyo, yung gano'n. Para at least, 'di ba, may extra protection kayo sa mga sa sa bahay ninyo, 'di ba, yung gano'n. And even sa mga pananalita ninyo, make sure na maging maingat din kayo sa mga salitang bibitawan ninyo, 'di ba? Do not give important information, personal information sa ibang tao kasi you never know kung sino dito yung puwedeng gamitin 'yan, para mag-take advantage sa inyo. Okay? So, be vigilant. Alright? At with the Nine of Wands, this is your advice para sa'yo. Boundaries, no? Nakikita ko dito. Maybe this is the time that you need to set your healthy personal boundaries. Kasi, maaari na ang iba sa inyo, baka kayo sobrang bait, no, Libra? Maaaring sobra kayong bait at naaabuso na kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya, this is an advice para sa iyo na it's about time na for you to set your healthy personal boundaries, okay? Para maprotektahan ninyo yung inyong sarili at ang inyong relationship. Kasi para ma-save, no, yung relationship ninyo, anumang klaseng relationship ito. Kasi syempre kapag naabuso na kayo, 'di ba? Hindi niyo naman kayang magsalita siguro. Kaya, 'di ba, pwedeng ikasira na lang na relationship ninyo. Baka sa sama ng loob mo, sa tampo mo, hindi mo na lang sila kakausapin, lalayuan mo na lang sila. So nasira na yung relationship, 'di ba? Kaya ngayon pa lang, nararamdaman niyo, teka lang, parang umaabuso ng mga to. So, mag-set ka na ng boundaries para they will be aware, 'di ba? So that they will be aware of what they are doing, 'di ba? Para mabago ito, no? At maging mas maayos ang relasyon ninyo sa kanila. So, what else? Ano yung inyong final message, Libra? So, we have number 9, take time out. Alright? Brown bear spirit. So, take a time out, no? Libra, kailangan na magpahinga ka. Kailangan na mag-step back ka muna sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan, ano man ang inyong pinagkakaabalahan. To give yourself time para na makapagpahinga, makapag-rejuvenate, recuperate, and recharge. Okay? Kasi hindi po pwedeng trabaho ng trabaho lang. Kailangan natin na i-replenish natin yung lost energy natin. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.